Small World, akala namin okay na. Hindi ko lang sure, no, kung fully recovered na ba ako from Mad Hatter. Kasi nakaupo naman kami sa aircon, sightseeing, parang mga nakikita namin sa loob ng Small World. So kahit paano mukhang feeling ko okay na. Hindi pa pala. Etong Disneyland talaga has a way of testing me again. And this part of the day was full of hiccups. Hi everybody, my name is Mama Mia and welcome to Gay Mom Travel and Repeat. This is part 2 of episode 4, Maury's birthday in Disneyland. After ng It's a Small World, syempre naghanap na rin kami ng ibang mapupuntahan. And not gonna lie, parang hindi pa rin nata ako okay. Parang hindi pa rin ako naka-move on. And I'm just really happy na nag-Bonamin ako kasi pinakamagandang desisyon na nagawa ko para sa araw na to ay mag-Bonamin dahil hindi biro ito. Yan, hindi biro yan. Talagang umiikot ang aking paningin. Maraming salamat, Bonamin. Hindi po to sponsored. Anyway, so after namin ng It's a Small World, naghanap kami, lumabas kami, and nakarating kami sa Tomorrowland. Ngayon, wala akong footage. Unfortunately, it's just a story time. Wala akong pictures, wala akong evidence. Honestly, wala talaga akong balak mag-Hyperspace Mountain. It's just there. Siya ang bubungad sa'yo pagdating mo sa Tomorrowland. Kasi alam ko na indoor roller coaster siya. So, parang naisip ko, mag-skip kaya kami dito. Kasi honestly, hindi ako sigurado kung papayagan yung height ni Maury. Sayang lang yung pinila namin. Medyo nahihilo pa ako ng konti. At safety. Siyempre, siguro, dahil roller coaster. Remember, we skipped the roller coaster ride sa Arendelle nung pagkapasok namin? We skipped that and now, andito kami sa isang major attraction here in Disneyland, which is the Hyperspace Mountain. So, nung nakita namin na walang pila, grabe yung temptation. Sabi ko, sige na nga, punta na tayo. Go! Sa bungad, may height check stand. Akalain nyo, pasok si Maury. So, talagang meant to be? Meant to be ba? And yun na, nakapila na kami. Mabilis lang yung pila. Kaya gumagalaw and hindi abot labas yung pila. So, parang talaga na-tempt talaga kaming, sige nga, pasok kami. At maranasan naman namin to, diba? So, pasok kami. Tapos sabi ko, I think this is a Star Wars themed attraction. So, katabi ko si Maury, tapos si Daddy nasa harapan. Ang parehas kaming nag-aalala kay Maury kasi una, baka matakot, pangalawa, baka masuka, siya at ako. So, pasok kami. Noong una nakadilat ako, hindi ko na rin naisip mag-video kasi hindi ko sure kung baka tumalsik or anong mangyari dun sa camera, ano pang mangyari, di ba? Madilim sa loob. And alam ko naman ng roller coaster siya, pero indoor. So, syempre may mga kwento, may putukan, Star Wars nga eh. So, naririnig ko si Maury na, wow, there are stars, ganyan, na may nagbabarilan. Tapos talaga nung nandun na kami sa loob ng roller coaster, so nandun na sa, sa height ng ride, talaga naririnig ko siya na sumisigaw siya. Not from fear, but excitement. As in talagang, woo! Ganon siya. Talagang, Diyos ko, ang daddy, ganon din. So, parang in short, na-enjoy nila yung Hyperspace Mountain. Yang tanong, na-enjoy ko ba? Pwede na rin. Hindi naman ako nakadilat. Actually, nakapikit ako. Kasi, alam ko na talaga. Kay Mad Hatter, nakapikit ako. Camera ko, naka-open. Mata ko, nakapikit. Ganon din ako dito sa ride na to. Hindi ko lang talaga mahawakan yung camera para makita nyo kung ano yung mga nakikita nila sa loob. Kasi ako nakapikit lang talaga ako. So, ramdam ko na shucks, hindi ako okay. And ayokong ipakita sa anak ko yun kasi syempre yung excitement, talaga nakita ko naman na sobrang excited siya, no? And si Daddy parang, woo, ganon. Hyperspace Mountain was really Maury's first roller coaster ride. I'm proud of her kasi na-push namin ang Hyperspace, no? Yung roller coaster na yon at 6 years old. So, I'm just thankful also na matangkad siya, kaya nakakasali siya, nakakapila siya sa mga attractions. So, after Hyperspace Mountain, dalabas kami. Ang isang major din na pinupuntahan sa Tomorrowland sa Disney is Iron Man Experience. So, sabi ko, ay, salamat. Makapagpahinga naman ng konti, no? So, punta kami ng Iron Man kasi ang maalala ko kay Iron Man, isa siyang 4D experience. Sabi ko, sige, makakaupo, medyo konting relax. So, pumasok kami sa Iron Man Experience, another 4D ride. And at this point, I knew already we were pushing our luck to the max kasi nahilo ko. Nahilo ko kay Iron Man. Aside pa sa fact na nakaupo kami sa front row and kagagaling lang namin sa roller coaster. So, parang hindi pa ata talaga ako okay. So, parang,
I'm really pushing it today. After namin kay Iron Man, na-enjoy naman niya kasi parang super interactive naman yung Iron Man. Na-enjoy pa rin naman kahit papano. I'm not gonna discredit anything. It's just me personally, no, dahil sa motion sickness ko. Bigla ko rin naisip, no, kung ako may motion sickness, ito na rin ba yung parang breakthrough na malalaman ko kung may motion sickness ba ang anak ko or wala. So, after the Iron Man experience, tinanong ko siya, are you okay? Do you feel dizzy? Do you wanna throw up? Parang ako pa nga yung malapit ng sumuko. Ang sabi niya, I'm just tired. Can we get a stroller? Yan. So, babalik tayo dun sa episode 3 kung dapat ba talaga magdala ng stroller o hindi. So, ito na yung full context nun. So, kami, from Tomorrowland, nagtanong kami sa mga staff walking around, particularly sa Tomorrowland, if meron bang stroller rental. And they directed us to the Main Street, USA, sa tabi ng City Hall, which is the fire department. Alam nyo ba, nung pumunta kami dun sa City Hall, may renta. So again, the rental there was around 170 Hong Kong dollars plus 100 Hong Kong dollars for the deposit. So, 270 Hong Kong dollars ang ibabayad ninyo upon getting the stroller. Alam niyo ba, pagkakuha ko pa lang sa stroller, sinusulat ko pa lang yung pangalan niya dun sa parang name tag nung stroller, tulog na siya. Like, pumuesto na siya, umupo siya, and tulog na siya. Wala pang 5 minutes, tulog na siya. Hindi naman siya nahihilo, thankfully, at hindi rin siya nag-iinarte. Pagod na pagod lang talaga yung bata. And to be honest, kami rin, nung natutulog siya, nasa Main Street pa lang kami. Actually, naghahanap kami ng cafe kung saan kami pwedeng umupo at magpahinga. So we took the chance, habang tulog siya at nagpapahinga, magpahinga din kami ni Daddy. Ngayon, nung maalala namin, dun sa Tomorrowland, meron siyang diner doon. Ang pangalan ng diner is Starliner Diner. So punta kami doon, sabi ko parang walang tao, balik tayo doon. Kasi nga maraming tao sa Main Street. So, balik kami sa Tomorrowland and nag-dine-in kami sa Starliner. Doon naman sa Starliner, ang meron doon is mga burger, fries, like all-American menu. So, sabi ko, sige, habang natutulog si Mori, pahinga din kami. Hinayaan naman namin na matulog si Mori. And, di ba, kasi nga si birthday girl, hindi pwede na pagod ang birthday girl natin. So, mainit pa rin naman kasi sa labas, kaya okay lang din. Nung habang kumakain kami, doon namin na-realize na pagod lang talaga si Mori. Yun din yung isang reason na nag-slow down din kami. Dahil sa part ko, nagre-recover pa lang ako sa nausea. Si Daddy, nagpapahinga, si Mori natutulog. So, win-win sa aming lahat yun. Again, I've said it last episode ata that it's important for us to have rest. Importante yung pahinga, lalo na kapag mga major attractions yung pupuntahan ninyo. Kasi dalakad is no joke. So, we took the chance habang nagtatago sa araw. And this is where the real birthday magic continued. Because Toy Story Land, that's where Mori really came alive. That's for part 3. In the next episode, I'll share the ride that became her favorite, us literally running to return the stroller, and ending her birthday with fireworks. This is episode 4, part 2, the middle chapter of Mori's Disneyland birthday. From one mom to another, thank you for being here, and thank you for watching. Bye!